living in humility. Gusto sa Ginoo igsoon nga mulambo ta sa pagpaubos. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang ihang grasya nag-uban lamang sa taong nga humble. Timan-an na to na. Timan-an na to na. Nga ang grasya daw sa Ginoo nag-uban lamang sa taong nga kabalo, magpaubos sa iyang kaugalingon. Kay every now and then, our humility will be tested. Ug ang gusto sa Ginoo, every time matest ang ato ang humility, pilion nato ang approval sa Ginoo nga siya ang malipay sa ato ang kinabuhi. According to Cambridge Dictionary, mao ning meaning sa humility, apil ang secular igsoon, magtunong sad sa Biblia ang meaning nila sa humility. Humility is the feeling or attitude that you have no special importance that makes you better than others, or lack of pride or arrogance. Meaning to sa igsoon, ang humility di na siya subjective. Okay? Makita na siya sa tao ug madungog na siya gikan sa baba sa tao. Kay ang tao nga mapaubsanon igsoon wala gyud mugawas nga garbo sa iyang baba ug wala gyud pagpanghambog sa iyang baba igsoon nga mugawas ug di siya makabati nga labaw siya kaysa ubang tao. Gyud mga arrogant nga panghunahuna. Pag nay mga arrogant nga mga panghunahuna, mabantayan nimo kay nagapurso kag humility, i-cast out gyud nimo igsuon. Pag mabati nimo sa imong kaugalingon nga nahimo na kang garboso ug dili kauyon ang Ginoo ni ana, i-cast out gyud nimo ang imong kasing-kasing igsuon ug i-align gyud nimo siya sa will sa Ginoo. And this is the real image of humility according to Philippians 2:3-9. The real image of humility according to the Word of God. Ana siya igsoon, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others better than yourselves. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Grabe yun. Every time I meditate on the attitude of Jesus Christ, manimbaw akong balahibo, matunaw ko. Mangliit ko, matunaw ko, makahilak ko, grabe Lord. Grabe jud kay ka Lord. Dili jud mabangbang. Di gyud mabangbang ang imuhang karakteristik. Ang imuhang humility, mangliit ko, matunaw ko, maulaw ko sa ako ang kaugalingon, maghuna-huna og masig-unsa nga garbo. Maulaw ko every time I read this passage. Let's proceed. You must have the same attitude that Jesus Christ or Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Wow. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Wow. Mubaw jud ka sa imong Ginoo. No? Ang imong Ginoo wala nang election og 200 ka big bike. Nga worth 1 million ang isa nga nagsigig pabelo. Opposite kaayo. Nga naay Mercedes-Benz, nga daghan na kayong sports car. Katong mga nag-claim ba nga misaya sila, o mga sugo sila sa Ginoo. Opposite kaayo. Makita nimo igsoon, opposite kayo ang ilahang kinabuhi. So unsa atong matunan? Unsa ang ginaingon sa word sa Ginoo igsoon nga real image, tinuod nga imahe sa pagpaubos? Through Philippians 2:3-9. Ingon siya, humility makes you consider not only yourself, but others too. Ang nagiingon sa Philippians igsoon, humility makes you consider not only yourself, but others too. Pag magpurso day kag humility igsoon pagpaubos, mawala di ay imuhang feeling nga entitled kay ka, deserving kaayo ka, o indispensable ka. Mawala na igsoon. Dili ka makahuna-huna nga, uy, pag wala ko sa inyong mga kinabuhi, luoy, jud kay mo. Mga matay gyud mo sa gutom pag wala ko.
you're so dependent to me. Wala dyan mga yung ana nga feeling, nga pag mawala ko sa imuhang life, ay, sure na jud kayo, miserable jud kayo imuhang kinabuhi. Nga mura na tag Ginoo ba, no? Nga ang kinabuhi sa ubang tao, kay mura nakaangkla sa ato ang kinabuhi, feeling of indispensable. Nga pag wala ka, dili mo lambo, ang usa ka butang, pag wala ka, walay maayo nga mahitabo, ma-erase na igsuon. Kay, maghuna-huna ka nga naapoy ubang tao nga pwede gamiton ang Ginoo aside sa imo, ha? Amen? Dili ikaw ang center sa universe nga pag mag-fail ka, wala na dyan magamit ang Ginoo nga uban. Kaila kag apil bato, pwede mo praise sa Ginoo. Kung wala na mo praise sa Ginoo, ang mga bato, iyang i-allow nga mo praise sa iya, ha? Ang mga animals, mo praise sa Ginoo. Kung wala na tao mo praise sa iya, ha? Igsoon, dispensable ta. Dispensable ta. Pag di ta magtinarong, isa lang kaanaan sa Ginoo, mawala ta sa pasi, igsoon. Pag naay humility, di yung kang makabati nga labaw ka sa uban. Maski napa kay best of best, di yung kang muingon nga na ako'y something nga wala sa iya, ha? Thank you, Lord. Wow. Nag-thank you pa, no? Oh, di yung kakabati nga na igsoon nga na ako'y something best of best nga labaw sa ubang tao. Always yun mo, masig unsa pa imong posisyon, masig asa pa kagibutang sa Ginoo. Imong paminaw igsuon, pariharat ang tanan. Anytime, mamatay ta igsuon. Pariha sa ubang tao. So pag humble ka igsuon, maminaw ka sa pulong sa Ginoo, dili nimo ipamasa sa imong silingan. Uy, dapat ako ang silingan karon ba naa gyud to kay murag something wrong jud ato akong silingan. Oh, dapat naa siya karon saya nga, uy wala ko gibit-bit. Oh, di gyud nimo ipasa sa uban ang word sa Ginoo pag naay pagpaubos ang imong kasing-kasing. Ikaw ang naminaw sa pulong sa Ginoo para na sa imong igsuon. Oh, dili ka naigo si kuan. Naigo si kuan. Naigo mo tanan except sa kuha. Oh, wala yung ana igsuon pag ang ato ang kasing-kasing kay naay pagpaubos. Pag ikaw ang naminaw sa word sa Ginoo, i-take na nimo either warning, reminder, correction, or encouragement. Kaya ang word sa Ginoo, double-edged sword. Apil ang nagwali, kailangan magpaubos o magtuon niini. And humility creates in you a servanthood heart rather than a position-seeking attitude. Humility creates in you a servanthood heart rather than a position-seeking attitude. Don't get it wrong nga mali nga naa ka sa posisyon. Oh, nga naa kay posisyon karon. Ikaw ang sergeant at arms sa klase, ikaw ang muse sa bahay mo ang posisyon. Ikaw ang president sa inyong asosasyon. O President of the Philippines, baka sa ba imong posisyon, ikaw ang pinakagwapo sa inyong classroom. Sige, claim na na. Oh. Walay problema, igsoon, nga naakay posisyon kay even si Jesus, na siya'y posisyon. He is the Lord of Lords, the King of Kings, the Son of God. Na siya'y posisyon. Pero sa dihang kailangan luwason ni Jesus ang mga tao, mga makasasala nga sama nato, gihubo niya yung posisyon. Wa siya niingon sa ato nga Dios ko, tumana ko ninyo. Wala niingon si Jesus. Nagpaubos siya. Nagpakababa yun si Jesus to the point nga gipanganak siya sa manger. To the point nga gipanganak siya sa manger. Ikson, gipababa yun ni Jesus ang iyahang kaugalingon. Wala problema na akay posisyon. Pero kung i-demand ka sa Ginoo nga magpaubos ka igsuon. O di ka matubang sa Ginoo nga, Lord, dili ko mubuhat ana kay ing ani ko. Ako nasanay ana na ako sa posisyon ngayon ani. For example, mag-outreach program ta, mag-give love program ta. Oh, nya gina-deploy ta sa mga lugar nga medyo ngiob, no medyo init. O dili jud mga komportable nga mga lugar, and then wala ka nasanay ana kay milk bath jud kay ka, gikan pagkabata, giinom nimo ang gatas o giligo nimo ang gatas. Oh, ay, di ba ko sanay, ana? Oy, ayoko na masikip, mainit, at mabaho, ayoko. O, karon gidiman ka sa Ginoo mag-serve sa iya, ha? GLP lang na, ha? Matest na imo ang humility. Unsay mo ang buhaton igsuon? Let go ba nimo imong naandan nga very special? Or musunod ka sa gusto sa Ginoo sa imo ang kinabuhi nga mo serve sa iya, ha?
And humility teaches you to suffer rather than convenience-seeking attitude. Again, humility teaches you to suffer rather than convenience-seeking attitude. Munang gusto sa Ginoo igsuon nga mag-serve gyud ta sa iyaha. Nindot mo serve. Masigon sa pay mahitabo sa kinabuhi igsoon maingon ko sa inyo nga nindot kaayo mag-serve sa Ginoo. Mag-grow jud kag grabe gyud. Daghan kay kag ma-learn nga grabe gyud nga learning pag mo serve ka sa Ginoo. Kanang mga naga-serve gyud tinud-anay sa Ginoo, paspas kayo ang growing igsoon kay daghan jud kay kag pag tinud-anay gyud ka nag-serve sa Ginoo, daghan kay kag wisdom makuha. Daghan kay kag learning, pa-learn sa Ginoo sa imo igsuon. O gusto siya mag-serve ta dili ta play safe ba? O nga mahadlok ka mag-serve kay basig unsay imong dangatan. Denay mga tao nga unlovable, dili ka ganahan basig ma-test imong patience. Pag magpursu kag humility igsuon, pilion nimo ang mag-suffer. Dili ang convenient nga kinabuhi sama sa gibuhat ni Kristo para kanato. Wala niya gipili ang convenience sa heaven igsuon. Gipili niya ang mag-suffer para maluwas ka og ako. Og gusto sad niya igsuon nga ingon ana ang imong ipursu sa imong life. Dili ka play safe. Mahadlo ka mag-serve kay hasol kay mo deal og mga different personalities, lahi-lahi nga mga batasan sa mga tao. Tinuod jud ka na. Ako na mo ingon niya na di gyud na siya lalim. Mudil og laylay nga batasan sa tao kay naay buutan, naay medyo buutan, naay buutan gamay, og naay joke. Dili lalim, tinuod na siya. Pero pilion nimo igsuon kay mamold ang imong humility. Og pinaagi sa imong suffering igsuon, mas mahimo kang strong na Christian. Kay pag play safe man ka nga Christian, di ka mag-serve. Di ka makigdil ubang tao, kay mahadlok ka sa ilaha, basig unsaon ka. Agoy, panahon sa persecution. Ipag-give up imuhang faith. Maabot niya ang panahon nga i-persecute ta sa government or unsa nga persecution ato ang dangatan, ipag-give up imuhang faith kay Jesus. Paspas kay ka mo give up kang imuhang puso, ang imuhang emotion gani. Wala gyud na bara-bara ba? Inday-inday kaayo ba? Wa gyud na test. Sumo nang gusto sa Ginoo mag-serve ta igsoon kay makapastrengthen na sa atong mga puso. Makapastrengthen na siya sa ato ang faith. The more you humble down, you know what? The more ka matrain nga magpaubos igsoon. Unsay result sa among na-experience ni Pastor, the more ka maging strong in the Lord. The more grabe imuhang testing nga magpaubos, the more ka grabe mahimong strong in the Lord. And humility molds you to be obedient rather than seeking for self-exaltation. Mao na result sa humility according to Philippians 2:3-9 igsoon. It will mold you to be obedient rather than seeking for self-exaltation. You know, remember ninyo si King Nebuchadnezzar of Babylon. Gialaw sa Ginoo mahimong great o sa kaadlaw ni ana nahimo siyang hambugiro igsuon. Giwarn na siya through kay Prophet Daniel nga dili maghinambog. Pero wala gyud si King Nebuchadnezzar nang hinambog gyud siya. Naglakaw-lakaw siya sa iyang rooftop. O gitan-aw niya unsa kanindot ang city nga na build pinaagi sa iyang reign, pinaagi sa iyang kinabuhi ug ang iyang giingon. Look at the beautiful and great city of Babylon, built by my majestic power. Ana siya. Gi-claim niya na ang Babylon daw na build para i-display ang iyang kahalangdon. Mao nay giingon ni King Nebuchadnezzar, nagiwarningan na siya nga di maghinambog. Agyud kaanto si King. Na King Kong gyud. Wa gyud siya kaantos nang hinambog gyud siya kay kagrabe kanindot sa Davao City. Pag kanindot sa Davao City, life is here. Og tungod ni sa ako nang wala ang mga basura tungod na sa ako na-build ang mga nindot nga mga building tungod na sa ako sa akong kahalangdon. Murag mo yang giingana ba? Ingana niya pagkaingon ba? Sukua lagi sa Ginoo, gi-strike si King Nebuchadnezzar. Right on this moment.
Gistrike siya sa Ginoo, nabuang siya igsuon. Og nahitabo. Dito siya nagpuyo sa kalasangan, murag wild beast, ni taas iyang kuko, iyang bungot, iyang buhok. Mura na siya wild beast. Mo na ending sa iya ha. See? Let us reflect on that. A great king, King Nebuchadnezzar, isa lang ka-strike sa Ginoo, nawala iyahang tanang gipanghambog. Iyang self-exaltation, giirok sa Ginoo igsoon og nailhan gyud niya kinsay Ginoo. Nailhan gyud ni King Nebuchadnezzar kinsay tinuod nga gamhanan, dili day siya. Kailangan pa siya mabuang. Kailangan pa siya mabuang bago niya mailhan kinsay gamhanan. Ayog sugot igsoon nga kailangan pa ka mabuang. Ano? Ayog sugot nga makaila ka kinsa ang Ginoo, kinsa ang Dios nga imong gialagaran bago ka magpaubos sa imong kaugalingon. Ay sorry Lord, wala laman di ay ko Lord, abog raman di ay ko. Kailangan pa gyud ko maputlag tiil bago na ko ma-realize nga nothing di ay ko apart sa imo ha. When we pursue humility, brothers and sisters, whatever happens, maskig sakit, maskig lisod, mo-obey gyud ka sa Ginoo. Kay kaila ka, siya ang pinakagamhanan sa tanan og siya ang nagmugna sa imo nga ato mga kinabuhi na agayod sa iyang mga kamot. So karon igsunon sa ato motivation nganong magpaubos ta. Para ba atong silingan mo daig sa toa? Uy, mapaubsanon aning tawhana. Uy, I'm so proud of you, wow. No? Nagpaubos na lang ka, nahimo pa kang garbuso, di ba? Wow, I'm so proud of myself. I'm so humble. Murag wala man nagtunong. So, sa batong motivation, igsoon, nganong magpaubos ta? Nganong magpaubos ka? Sa imo ang motivation. So, sure igsoon, nga imo ang motivation. Ang hinungdan nga nagpaubos ka kay spiritual nga rason. Divine motivation. Ug mao ni tagaan ta kag tulo lang igsuon timan-an nimo. Tulo lang ka rason. Spiritual divine nga rason igsuon nga magpaubos ka tubangan sa Ginoo. And this is our divine motivations to stay humble. First, God forgive only those who humble themselves. God forgives only those who humble themselves. Amen? Amen. Tuta na igsoon, kabalutana, na-experience na to na, di ba? Kung wala ta nagpaubos, wala ta naluwas. Amen? 2 Chronicles 7:14. Matuod igsoon nga ang pasayloon lang gyud sa Ginoo kay katong mga tawo nga humble. Klaro kay na igsoon nga iyaha lang yung pasayloon kay ang mga tawo nga humble. 2 Chronicles 7:14. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, sa baton sa Ginoo, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Walay may itong pahitabo nga forgiveness o restoration sa ato ang kinabuhi igsoon. Pagwalay, pagpaubos. Gusto kag kapasayloan sa imong mga sala, gusto kag restoration sa imong kinabuhi, pagpaubos sa atubangan sa Ginoo. Ngano di ay, nganong iyamang pasayloon ang tao nga humble igsuon? Ngano di ay, unsa ang kasing-kasing sa usa ka tawo nga humble, nganong kaya man, nganong ma-move man gyud ang Almighty God nga pasayloon ka pag magpaubos ka? Sabi no, pasayloon ka sa Ginoo pag magpaubos ka. So karon kailangan na to may balan unsa ang kasing-kasing sa tao nga nagapaubos. First, we are so needy of God's help when we humble ourselves. We are so needy of God's help. Pag magpaubos ka igsoon, dili ka mo atubang sa Ginoo nga kaya ko to. Lord, ang imuhang tabang additional na lang gyud siya, Lord. Kaya ko to. I stand strong. Dili na nimo pwede ingon atubangan sa Ginoo igsoon kung naa kay humility. Ang tao nga naa humility, nagkamuritsing na ang imong kinabuhi, wala nakakasabot. Nagkagubot na imong kinabuhi igsoon. O ang imong attitude, Lord, tabangi ko, di na ko ni kaya. Masig unsa pa ka strong, masig daghan pa kag kwarta, maskin pag napuno ang imong kinabuhi og maayo nga butang.
Pag moatubang ka sa Ginoo igsoon, kailangan nimo ipabati sa iya nga you are nothing and you need Him so much. Humble nga attitude. Dili nimo i-count kung unsay naa ka nga mga maayo sa imong kinabuhi pag moatubang ka sa Almighty God. Pag moatubang ka sa iya igsoon, reverence gyud, respect gyud, ug ipa-feel gyud nimo sa iya nga you are nothing apart from Him. And this is your statement, Lord, I need you so much. Tabangi ko ani, ako ang sitwasyon. Di na ko alam ang tanan, Lord. Wala ko kabalo sa akong buhaton. Wala ko kabalo sa tanan. I'm so limited. I admit that in front of you right now and I need you so much. So pag ingon ana ang attitude igsoon, wow, ma-move yun ang heart sa Ginoo. Pasayloon yun kaniya. I-restore yun kaniya. Kaya mapaubsanon man ka. And we seek for God's mercy. Ang tao nga mapaubsanon, makiluoy yun ka sa Ginoo, desperado yun ka sa Ginoo igsuon. Remember, mga apo ni Abraham, kani si Jacob o si Esau, di ba? Remember their story? Ang nahitabo, di ba, igsuon si Jacob, gikawat niya ang birthright ni Esau. Oh, gikawat man gyud niya, giilad niya pinaagi sa lawoy. Ay mo pailad sa lawoy ha. Pay na mohatag sa inyo ang lawoy basig ilugo na inyong birthright. Lahi na ron, lechon na. Sa una lawoy ray makailad nimo karon lechon na, lechon isa 30 kilos. Paibog-ibog sa imo ba kay naay toyo nga di mao. Si Jacob, oh, giilad niya si Esau. Gikuha niya ang birthright ni Esau. Di ang ending, gusto siya ipapatay ni Esau. So, Isaw na lang, oy, kay para Bisaya. Oh, so, Esau, English, kay Isaw na lang. Oh, di, parting sukuha ni Isaw. Oh, gusto siya tuhugon. Oh. Oh, gusto siya tuhugon ni Isaw. Gusto siya ipapatay. Di nilupad si Jacob. Nagpalayo. O sa kaadlaw ni Ana, sa takna nga magkita na silang usab ni Esau, na si Esau kay nahimong strong, na siya mga armies. And then perting hadlukan ni Jacob, ka ang last man ko nilang kita, kay gusto siya patyon, ipapatay siya. Oh, di hadlok kaayo no, kay grabe man yang gibuhat. Gikawat man niya ang birthright. O siya goy manghod, niya ang maguwang. O maotoy dapat i-bless sa Ginoo sa diyang gikawat ni Jacob, kay siya man pud gyud ang gipili sa Ginoo. Pangit lang gid kay nga pamaagi ba, pero si Jacob gyud ang gipili sa Ginoo. So ang gibuhat ni Jacob, wala siya ni diretso dito kay Esau ug adto. Oh, nakigresel siya sa Ginoo, nakigdeal siya sa Ginoo, ug nakiluoy siya sa Ginoo nga spare ang iyahang kinabuhi. That kind of attitude, brothers and sisters. Pag naikagubot ang imong kinabuhi, pag nakay sala nga nabuhat, mapasala nimo or wala ka nakasala, makigresel jud ka sa Ginoo, makiluoy jud ka sa iya nga Lord, tabangi ko ani, maluoy ka sa ako, pasaylo ako. Pangayo asa ang pasaylo sa Ginoo ug una bago ang pasaylo sa tao para mag-uban sa imo igsoon ang panalangin sa Ginoo. And when we humble ourselves, we admit our sins. Oh, si Jacob na-recognize man niya yang sala. Nga mali ang iyang gibuhat, nga gikawat niya ang iyang birthright kay Esau. We admit our sins before the Lord. Masig unsa pa kagamay ang imong salaigsoon, miskin pag sa gubot, ikaw ang pinakatarong or ikaw ang pinakabuotan or ikaw ang pinakagamay sala, di jud ka pwede maatubang sa Ginoo igsoon nga mingon ka nga Lord, wag ko'y salaan ni. Oh, sila ra gyud i-punish Lord, kay wala jud ko'y salaan ni. Masig unsa kagamay nga sala igsoon, nasuko ka, nasuya ka, nakaisip kag di maongon, mabanggag pison, mana, lami jud kayo. Sorry Lord, pasaylo adjud ko Lord sa akong giingon nga lami kayo, man to'y sumpay. Pero naadyo ko'y na-feel Lord nga kayugot, kalagot, kasuya, pasaylo ako Lord sa kani nga kasing-kasing. Dili jud ta pwede mo atubang sa Ginoo igsoon nga wala gitay humility, wala gani repentance, masig unsa pa ang sitwasyon. Kay ang grasya, panalangin, kapasayloan sa Ginoo igsoon mag-uban sa tao. Nga mo-admit gyud, mo-admit
sa iyang mga negative thoughts, mo admit sa iyang negative words, sa iyang mga negative feelings, mo admit. Kung naay mga nagapaningil og utang sa imong igsuon, mga Bombay, daghan na kay naningil sa imong utang. Tapos apil bangko ni adto na sa inyong balay, grabe tanan, taga Indonesia, taga India. Ni adto na sa inyong balay kay nagtapulog na gyud ang imong mga utang. Bago ka mangayog tabang sa Ginoo igsuon, nga Lord, tabangi ko paulan ni kog kwarta nga maimpas ako mga utang. Bago na nimo ingon igsuon, ni-admit sa Ginoo nga palautang kay kang dako. Lord, pasayloa jud ko sa akong pagkapalautang, last na gyud ni Lord. Makalinggawas lang gyud ko ani magbagong buhay na gyud ko. Ana yun igsuon. Daghan magingana nga situation na ako'y mga kailaan na, grabe, ako'y nakulbaan sa ilahan, na-witness yun ako ni ato ang bangko sa ilang balay, grabe. Gusto ko mo disappear og apil. Lima kag bangko, mga Indian mo ato na sa imuha, maningil sa imong mga apil pasilingan. Daghan na kay kag utang. Nya ako mga nadungog kasagaran, gusto lang marisolba ang ilang utang. Pero ang repentance wala. Mag-amgo ka ba? Ngano na yung anak man ka? Unsay imong gibuhat sa imong life? Nganong apil taga Japan imong nautangan? Unsay imong gibuhat? So bago ka mangayo og restoration sa Ginoo nga tabangi ko sa akong mga utang, kailangan sa ka magrepent. Lord, pasaylua ang uyamot nga palautang. Lord, tabangi gyud ko ani Lord. Makalinggawas ko ani Lord, mag-promise gyud ko sa imo Lord. Nga di na gyud ko mangutang og ingani ka grabe. Apil mo adtong SM. Ma-realize nimo oy, hala mali jud ay kaayo no ni adto kog SM nice nga sandal dito gipalit ra nako diretso. Grabe jud ay kay ko. Grabe gyud ay kay ko kuan makasasala gyud ay kay ko. So sa diyang na-admit na nimo nga makasasala kay kang dako mo nang nagtapon og imong utang, so dito na tabangan na ka sa Ginoo. Sa iluon kaniya, tabangan kanya makalingkawas sa imong kahimtang igsoon, pag-humble down lang sa gyud. Kaduha, our motivation, divine motivation to stay humble, our salvation is far more important than the pride of life. Our salvation is far more important than the pride of life. Kanang kaluwasan nga naa ka karon igsoon, ayaw na ibaylo basig unsa. Ayaw na ibaylog milyones. Kay apil kwarta ni Elon Musk, dili kabayad sa salvation nga naa ka karon. In Mark 8:36 to 37, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Napabay mo labaw igsoon sa kaluwasan sa imong kalag? Ug mao ni atong heart cry. Mga tao nga nagapaningkamot magpaubos sa ilang kaugalingon igsuon, mao ni atong heart cry. We are so focused on God's approval. We are so focused on God's approval. Kung naay pagdaig ang mga tao sa imuha kay naa kay nabuhat nga maayo, dili man pud nimo sila rebuke man igsoon, ay pagdaig-daig sa ko akay kasala ta. Dili man pud nga nakawirduhan man pud na. Let them, allow them. Nga gamiton na ilang mga baba. Kung unsa nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, pero ang pagdaig sa tao para sa imuha igsuon, nga mas importante ang imuhang kaluwasan, ang pagdaig sa tao, bonus na lang sila. Kaya importante sa imuha ang pagdaig sa Ginoo. Dili gyud nimo i-allow ang imong kaugalingon nga moabot ka sa point igsuon nga palakpakan ka sa mga tao. Pero ang Ginoo wa na ni palakpak sa imuha, ni ana na. Kay imuhang batasan, ang imuhang karakter kay nahiwi na gyud, na destroy na gyud ang imuhang karakter, ang gusto na lang nimo kay palakpak sa tao. Mas importante atong kaluwasan igsuon kaysa palakpak sa tao. Ang approval sa Ginoo. Ang ato ang pangitaon hangtod sa katapusan sa atong gininhawa igsuon, ang pagdayig, ang agreement, ang pag-ana sa Ginoo sa imo, ang thumbs up sa Ginoo sa imuha, mo'y priority nimo igsuon. Kay importante sa imuha imuhang kaluwasan kaysa mga butang nga lumalabay lamang. And we give up self-centered desires to follow Jesus. Pag magpaubos ta igsuon, dili easy, pero
gina-work hard yun nato sa ato ang kaugalingon, nga tanang selfish, self-centered desires nga dili makapahimaya sa Ginoo igsuon. Tanang ambisyon, tanang human desires nga dili makapalipay sa Ginoo, i-give up yun nato just to follow Jesus. Because kasabuta nga ato ang kaluwasan, ang ato ang kalag, mao'y pila ka-importante sa tanan. Posisyon nimo, kwarta nimo, beauty nimo, tanan nga naata, atubangan sa Ginoo, they are nothing. O ang magpabilin, matubang ta sa Ginoo, luwas bata igsuon. Atong kaluwasan, mao gid ato ang priority hangtod sa mamatay ta igsuon. Because it is far more important than the pride of life. We should not be like Lucifer. Gihimo siyang sinaligan sa Ginoo. Si Lucifer, pinakanindot nga anghel sa langit. Pero naabot gid sa point sa iyang life nga gusto na siya mulabaw sa Ginoo. Gusto na siya makig-equal sa Ginoo igsuon. O karon magbantay ta, mo'y taktik ni Lucifer sa tanang mga Kristohanon. Nindot kayo mo ang sugod, imong kaluwasan, nindot kayo, promising kayo mo ang salvation. Sa unahan, ni kalit lang kag kalami. Dili na si Jesus imo ang desire. Lain na imo ang desire. Gusto na nimo maging something, maging somebody. Gusto na nimo maging kuyaw. Gusto na nimo spotlight sa sugod. Mapaubsanon pa kayo, grabe pa nimo ma-appreciate imong kaluwasan nga giluwas ka sa Ginoo by grace. O sa kaadlaw ni ana, gitintal ka ni Satanas. Kay even si Jesus gitintal ni Satanas, gitintal niya og pagkaon, gitintal niya og power, gitintal niya og glory. Pero unsa giingon ni Jesus? Ang Ginoo lang ang angay nga i-worship. Ug mao po na iingon nato kay Satanas igsuon pagtintalon ta niya og power, glory, position, spotlight. Mutubag ka sa iyaha. Ang Ginoo lang ako ang i-worship. Kay siya lang angayan nga i-worship. Siya lang akong tumanon. Kay siya lang angayan nga tumanon. Tubagag yun si Lucifer, si Satanas sa pagpanintal niya sa imong kinabuhi igsuon. Tubaga, di na mo pinaka-importante, di ng posisyon. It's nothing, it's nothing. Ang kaluwasan niya gihatag ni Jesus ako, enough na ni, maski pag-cleaners lang ko, enough na ni. Basta approve ko atubangan sa Ginoo. When we pursue a humble life, brothers and sisters, our salvation will be preserved until the end. And the number 3 motivation, our divine motivation, why we stay humble before the Lord. Because those who are going to enter heaven are humble. Walay makasulod sa gingharian sa Ginoo igsuon nga hanginon, nga hambog, nga garbuso. Walay mga garbuso sa langit. Ang mga garbuso, mga hanginon ug mga hambog tuwa gayud sa impyerno. Brothers and sisters, mao ginay kamatuoran. And the Lord wants to save us from this corrupt world nga walay laing i-display kundi achievement. Kuyaw ko, respeto ako ninyo kay I have this, I have that, I have achievement. Ako ang pinaka-bright sa klase. I am the first honor, respeto ako ninyo. Mao man ay kalibutan igsuon. Ang giingon sa Ginoo sa toa, ang makasulod lang sa iyang himaya, sa iyang gingharian, mga tao nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon. In Matthew 18:2-4, Jesus called a little child to him and put the child among them. Then he said, I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Amen. Ug ang bata nga ginapasabot sa Ginoo diri igsoon, bata nga inosente. Okay? Dili tong bata nga nakita na ko sa news atong niaging adlaw gahapon, nakita na mo ni pastor. Grabe, 2 years old pa lang, 40 na ka sigarilyo ang mahurot sa isa ka adlaw. Grabe, gilabuan pa mo ba? Gilabuan mo sa una sa inyong old life. 2 years old, 40 ka sigarilyo ang mahurot sa isa ka adlaw.
Hala ka, oy, mao na mga ginikanan atong mga anak, please. Pag nagani sila, matakdan sila sa school, mga words, excuse me, mga words nga madungog nila sa school nga dili gani godly. Istoryahan yung tarong imong anak. Ayaw lang pag-ingon nga, undangan na. Moingon ang bata nga naman ma, basta undangan na ako imong mama, sunda ko. Dili ingon ana, pasabta sa yaha, pasabta siya. Nganong undangon na niya, nganong di na godly, nganong di na maayo. Kay para dili mapadayon sa bata. O kay, sa among experience sa school, na ay mga bata nga lesbian ba. O, nya kanimong bata, kay natingala, unsa nang lesbian. O, so, giingnan siya nga pwede siya maging lesbian. O, among anak nga magulang, giinganyo nga maging lesbian. O, nya tingala na lang mi sa kaadlaw na sige na siya ingon og LGBTQ daw. Tagbaw lagi mi lagi. O, giparepent. O, nag-anjud mi, nag-Roman 6:23, yun mig usab, maski nahuman na siya ana. O, naulian raman sad, nakasabot raman sad siya. O kanang dili na to na siya isi-isihon lang kanang mga influences sa outside world, and then always pray for your children nga protectionan sila from demonic harassment. Every day, Lord, protection niya akong anak sa school, mga walay mga demonic influences, kana always pray for them. O ang bata nga gusto ipasunod ni Jesus sa to igsoon, bata nga inosente. O ang mga tao nga mahilangit igsoon na ay attitude sama sa uksa ka inosente nga bata. Unsa man igsoon, mohatag kog tulo sa inyo. When we pursue humility, first we forgive. Attitude sa usa ka bata, di ba? Masig natamakan nimo yang tiil nya magsorry ka, di na kanya question-questionon. Ingon dayon, I forgive you. Mana dayon ang bata. We forgive masig unsa ka lisod igsoon, masig unsa ka sakit, masig unsa ka unacceptable ang gibuhat sa imuha. Mo forgive jud ka, brothers and sisters. Kay pinaagi sa forgiveness, malimpyuhan ang imong kasing-kasing. Ug moingon ko sa imuha, once nga mag-release ka og forgiveness, ayaw pag-expect nga overnight ma-okay dayon ka. Ang gusto lang sa Ginoo, mag-release ka og forgiveness ug ang grasya na niya ang bahala mutabang sa imuha. Kung kapila na gi-break ang imuhang heart, kapila na kagibuhatan og di mao, gibuhatan ka grabe gyud nga butang igsuon, nga grabe gyud kalisod dawaton. Ang trust di na siya overnight. Lahi ng forgiveness, lahi ng trust. Ang trust dili na siya overnight, pero ang mag-forgive igsuon gusto sa Ginoo. Buhaton nato. Same sa akong gi-example. Ang rapist, pasayloon nimo ang rapist. But it doesn't mean nga ang rapist pasudlon nimo sa inyong balay kay dili makabasta-basta mo trust dayon. Ang rapist dili mo pasudlon sa imong balay kay naa kay anak, delikado. Pero pasayloon nimo ang rapist. Ang point is, masig unsa pa kadako ang sala igsoon sa mga tao sa imong palibot, bisag kinsa pa na nakabuhat sa imo o grabe nga sala. Mga tao nga destined to go to heaven, ang imong heart, mo release jud ka og forgiveness. Clean gyud ang imong heart atubangan sa Ginoo igsoon. And we are truthful. When we humble ourselves, we pursue truthfulness, di gyud ta mamakak igsoon. Sama sa usa ka bata, natoy bata gisugo. Ina ang nagapaningil og utang nga wala ko, ningon niya mama. Ang giingon sa bata, ingon si mama wala daw siya. Di ba? Di yun matudluan mamakak. Ang bata nga inosente, nalaglag pang mama. Gilaglag sa naningil. Ingon si mama nga wala daw ko. Nasakpan na noon. When we pursue humility, brothers and sisters, we never tell a lie. Kaya ka naman kung pagpamakak igsuon ang imong approval, nga ginapangita, approval sa tao. Ginailad ni mo ang mga tao. So, tikag dili tinuod. Ang imo ang giilad, mga tao, pero di man ni mo mailad ang Ginoo. Once we pursue humility, brothers and sisters, aware man kayo ka, nga masig unsaon pa kahumot ang pananaw sa tao sa imo, maskin pag nailad di mo sila, pero ang Ginoo di man nimo mailad. Nya ang tao nga destined sa heaven, di gyud na nimo buhaton nga mamakak kaatubangan sa tao kay para makuha ilang approval kay
mas importante sa imuha ang pananaw sa Ginoo kaysa pananaw sa tao. So you are always truthful. You are always truthful. Matinud-anon jud ka igsuon. Once, mupurso ka og humility sa imong kinabuhi. And we are righteous. When we pursue humility, our ways are righteous, brothers and sisters. Magkasukamod-sukamod man, na may time nga, di yun mo ma-perfect ang mga butang. Na may time nga magkamali ka igsuon. Pero mo come clean gid ka atubangan sa Ginoo, Lord, sorry ato. I want a righteous way. Muna'y pursue sa mga tao, igsoon nga mo humble down sa ilang kaugalon, righteousness, tungod kay ang Ginoo, nga imong gialagaran, ang Ginoo nga nagtan-aw sa imuha, matarong gayud. Mapagagmay, mapadagkong butang igsoon, matarong gayud ang imuhang pamaagi. Kay ang Ginoo nga imong gialagaran, matarong. Gagmay nga butang. Example, na kay mga kaaway, or na amoy mga family trouble. Matarong ba na nga sa Facebook, mag-rant ka dito? Magyaw-yaw ka dito, kulang na lang itag di mo ang pangalan. Yan naabot na dito sa Amerika, inyong away. Inyong away sa panabo, sa imong pamilya, nakabalo ng taga-Amerika, nakasalapod ang taga-Amerika. Kaya gichismis na imuhang gitag dito sa Facebook. Kana pa lang, kita, mga Christians, please, don't do that. Nga pag naakay kaaway, nagkaaway mo sa inyong pamilya, mga friends ni mo sa Facebook, nga mga naghilom-hilom lang, magdamay-damayon ni mo. Kaya mukuha kag simpati sa ilaha. Oh. Itag ni mo imong kalaban. Nasukok ko sa imuha. Tag. Grabe. Ni ipang search na sa imong mga friends. Kisa man na siya. Kanit yung bayaran ni. Nag-apil-apil na. Ang mga way apil. Unrighteous na siya. Nga pamaagi. Nga mag-rant ka dito sa Facebook. Magyaw-yaw ka dito sa Facebook. Sa mga tao nga walay kalabot-labot. Unsay nahitabo sa katilingban. Mapagagmay ang butang igsoon, ma-check na to atong kaugalingon kung righteous ba or unrighteous ba ang ato ang pamaagi. Remember this, walay makasulod sa gingharian sa Ginoo nga dili mo forgive, dili truthful, o dili righteous, brothers and sisters. And we always ask the grace of God nga mapuy-an nato ni nga klase nga kinabuhi kay gusto nato eternal life. And right now, ako i-share sa inyo always conviction namo, principle namo ni pastor, ginaingon namo sa mga leaders and staff. Kanang posisyon nga naa ka, leader ka, pastor ka, dili na nimo pwede himuong garbo sa imong kinabuhi. Anything nga posisyon nga naa ka, ayaw gyud na himo ang garbo sa imong kinabuhi igsoon. Nga naman, ang Ginoo, pag matubang ka sa judgment, ang Ginoo na din ha, naaka dinhi, hubo ka. You are not a pastor, you are not the president of the Philippines, you are not a cell group leader, you are not somebody. Hubo ka. Sinina nimo, wala tanan, atubangan sa Ginoo on the judgment day, brothers and sisters. So, unsa ato ang i-secure? Nga luwas ta hangtod sa katapusan. Matubang ka sa Ginoo igsuon nga nalimpyo ka pinaagi sa dugo ni Kristo kay maura na imong madala tubangan sa Ginoo. Nga nalimpyo ka. Wala di nimo madala tanan. Di ka kaingon nga Lord, pastor ko, nagwali kong tarong. Even mingon ka Lord, naging faithful ko sa pagwali sa imong pulong. Even ka na di na nimo maingon atubangan sa Ginoo. Ang gibuhat lang ni Jesus nga maluwas ka igsuon, maura na'y pwede nimo isulti sa Ginoo. Nga nalimpyuhan ka, luwas ka kay nalimpyuhan ka, pinaagi sa dugo ni Kristo. So pasabot igsuon, until the end, we are challenged and we are asked by God to live in humility. Magpaubos, masayon sa meta, magpaubos kita, mga igsoon, sa atong mga kaugalingon. Word to remember, humility is a very essential character that the servants of God should have. Without it, we can be easily persuaded by the pride of life.
Even Jesus Christ, the Son of God, humbled himself, died a criminal's death on a cross to save unworthy sinners like us. Amen.